Kamusta po ulit? Welcome po ulit kayo dito sa YouTube channel ko. Ngayon po ay isang mahalagang topic ang i-share ko sa inyo. Ano po ba ang una nating dapat gawin bago tayo bumili ng sasakyan? So, ibayan niyo po ang video na ito. Ano po ba ang una nating dapat gawin bago tayo bumili ng sasakyan? Hindi po tayo dapat magpadalos-dalos pag bibili ng sasakyan. Hindi pag naisip natin bibili tayo ng sasakyan, let's go to dealership, let's find a car for us. Mas mabuti po siguro na umupo kayo o kayong mag-asawa o family nyo, bago kayo pumili ng gusto nyo sasakyan, magkaroon muna tayo ng assessment kung magkano ang pwede nating budget sa bibili natin sasakyan, magkano yung available natin na pwedeng gastusin bi-weekly or monthly payments sa sasakyan natin gagawin. Para po ma-achieve natin ito, ay mas makakabuti po na ilista natin yung mga expenses natin sa isang buwan. Kumuha tayo ng notebook. Maging honest po tayo. Wala na pong mawawala kung ilista na lahat natin ang nagagastos natin. From phone bill, pagkain, lahat ng possible na nagagastos nyo. Para makita nyo may natitira ba sa sahod natin sa isang buwan. Sa ganun, hindi tayo mabibigla na pagdating ng first month o second month ang bayarin, medyo na-stress tayo. Mahalaga po kasi hindi tayo na-stress sa trabaho natin, tayo nag-iisip ng mga bayarin natin maganda. Lalo dito sa Canada, medyo malayo tayo sa mga pamilya natin sa Pilipinas. So, kailangan maging lagi tayo masaya. So kung nalista nyo na po lahat at sa palagay nyo may natitira naman, may naiipon pa for rainy days sa mga emergency cases na kailangan natin, pwede po rin natin i-check na yung debt to income ratio, DTI na tinatawag. Hindi to para sa sarili nyo, para po malaman nyo na yung may chances po ba kayong aprubahan mga bangko, yung mga lenders. So usually po kasi kinocompute nila yan kung magkano yung natitira sa sinasahod mo. Ang debt to income ratio is madali lang pong computein. Ilista nyo lang yung mga loans nyo, credit card, mortgage, student loans, basta yung loan na nakarehistro. So, hindi po kasama yung mga house expenses. Hindi mo po nakikita ng lenders yun. Tapos, i-divide nyo sa gross income nyo. Yung gross income po, kasama pa yung bago bawasan yung tax. So, kung ang halimbawa po 4,000 yung income nyo isang buwan, halimbawa lang po. Tapos, ang mortgage nyo is 1,000. Ang credit card na binabayaran nyo is 200 a month. Tapos, may credit kayong isa pa na, let's say, 100 a month binabayad. So, ang total na binabayaran nyo sa mga loans nyo is, let's say, 1,300. I-divide nyo po yun sa computation na dito. Divide nyo sa total income nyo, let's say yung 4,000. So, kung ang binabayaran nyo sa loan is $1,350 a month, tapos ang income nyo a month is 4,000. $1,350 divided by 4,000 would be, tapos imumultiply nyo sa 100. So, magiging 33.75%. So, ibig sabihin po nun, 33% ng income nyo ang nagagastos nyo sa mga loans nyo. So, hanggang 43% po medyo maganda pa rin, pero mas maganda po na mas mababa yung DTI nyo.
debt to income ratio nyo para nakikita ng bangko marami pang natitira doon sa sinasahod nyo sa isang buwan. So, mas mataas yung chances nyo na maaprubahan yung car loan nyo. So, ang sunod na pwede nyo i-check din is yung credit score nyo. Sa mga bank app natin, phone app, or makikita nyo naman po doon yung, yung credit score nyo. Hindi naman hard check yun pag kayo mismo nag-check sa mga credit score nyo. Hindi naman kayo nag-check na mag-apply kayo ng credit card or mag-apply kayo ng loan. So, hindi po gano'ng maapektuhan yung credit score nyo sa ganung paraan. So, usually po pag 700 points pataas, mataas yung chances nyo na ma-approve kayo sa loan ng car loan nyo. So, pag yung tatlong factors na po na yun, positive lahat, may natitira sa sahod nyo matapos lahat ng binabayaran nyo sa isang buwan, maganda yung sitwasyon. Makakapag-decide na po tayo ng kung ano naman yung sasakyan natin gagawin o bibilhin. So, sa sunod na video naman po, yun ang pag-uusapan natin. Paano ba pumili ng sasakyan? Ano bang magandang sasakyan? Ano bang naangkop na sasakyan para sa family natin? Ano ba yung magandang puntahang dealership? Ano ba yung mga style sa dealership para maiwasan nating mabudol tayo? So, karamihan po kasi tulad ng mga nakakasalamuha ko ng ibang mga Pilipina, kasi nga kulang sa planning. Dapat po kasi pag-isipan natin pag bibili ka tayo ng sasakyan. So, marami naman pong paraan ngayon. Lahat po ay online na. Hindi katulad ng mga nakaraang taon nung bago kami dito. Palibhasa nga po, gusto ko magkaroon ng sasakyan. Kailangan din kasi ng sasakyan dahil noon hindi ganong marami pa ang transport. Noon wala pang Uber nung dumating kami dito. Taxi lang. Tsaka bus every 30 minutes or so. Outside the city kami nagtatrabaho. So, unang ginagawa ko nga nun, katulad na banggit ko, is nagka-carpool kami. Siguro nagbibigay kami ng pipitsin-pitsin pa kami din sa isang kasamahan namin. So, weekly tuwing sahod, nagbibigay kami ng panggasolina sa kanya. So kaya gusto ko magkaroon ng sasakyan nun. Pumunta lang ako, napasama ko sa kaibigan ko na nakakaintindi sa sasakyan. Marami po kasi akong anak, 4, kaya that time kailangan ko medyo SUV malaki, at least 7-seaters. So pumunta po kami, ganun, punta kami. Ito, gusto ko to, okay lang to, ang sasakyan na to. Basta kinumputer lang kami, pinakita ko ganito ang bayaran, ganito lang bayaran. So wala po kasi akong idea nun ng mga debt ratio, credit score, wala akong karanasan sa ganun. So yan, mura lang po yun, use na ako kasi, pero wala akong cash nun, so niloan ko. After 2 years loan ba yan? Parang 2 years loan na kasi mura lang. Nung mabayaran ko, nung chinek ko sa bangko sa credit score, matapos kong bayaran, saka ko lang nalaman na 27% pala yung interest rate nung kinuha ko sa sasakyan. Nagamit ko naman po ng matagal. Gamit ang family ko, pero yung mga ganung bagay po kasi kuminsan, yun ang gusto ko maiwasan natin, kaya sinishare ko to. Na minsan rush yung decision natin dahil sa kagustuhan natin magkaroon ng sasakyan. Katulad nga sabi ko, hindi ko alam na 27% pala yung interest rate ko noon that time. So it's tayong mga Pilipino, hindi na natin may soli yan kasi andun na sa pangangatawanan natin. Kapit sa patalim ba, kumbaga. So sa sunod na video po pipilitin ko na i-share sa inyo kung ano mga dapat natin gawin para maiwasan natin na magkaroon ng maling desisyon. Marami rin ako mga kaibigan na nakakausap sa dealership na nakapagsoli ng sasakyan
dahil hindi na napag-isipang mabuti, mag-asawa kumuha agad ng sasakyan parehong bago. Nagkaroon ng mga problema, ano naman naman dito, hindi rin kuminsan nag-layoff, gano'n. So, sinuli nila yung isang sakyan na repossess. So, magkakaroon po ng negative epekto sa credit score nyo, sa credibility nyo, na kumuha ng loan. So, magiging, andun na po yun, 7 years bago mawala yung nakarepossess kayo ng sakyan. So, mag-build kayo ng credit after 7 years, mag-start po kayo sa mataas na interest rate hanggang sa mapatunayan nyo na yung credit worthy na pautangin ulit ng mababang interest rate. So, magsasuffer po. Hanggang ngayon, sabi ko nga sa kanya, huwag mo nang isuli yung sakyan kasi may hirapan na kayong kumuha ng sakyan. So, ganun po yung mga repercussions na dapat nating iwasan. Kaya hindi po tayo dapat ng padalos-dalos. Huwag mo tayong pupunta sa dealership na hindi tayo handa, na hindi natin alam yung capacity natin na anong dapat natin bayaran. Sa susunod na video po, kung hindi po kayo nakaka-subscribe, subscribe na po kayo, i-share nyo lang at saka mag-like. At see you in my next video.